Doon po sa naging pahayag nitong si Police Lieutenant Eduardo Mabutas, ang investigation officer ng Provincial Highway Patrol Team ng Pangasinan. Masasabi nating nagkaroon ng karagdagan kung gagawin natin na ang basihan natin ay may comparison tayo sa mga statistics sa nagdaang January to July ng 2024 hanggang January to July ng 2025. Sa reckless imprudence resulting to damage to property, noong 2024, merong kabuuang 464. Sa reckless imprudence resulting to homicide, merong 118. At doon naman sa reckless imprudence resulting to physical injury, merong 449. Ngayong taon naman na ito, January to July 2025, sa parehas na insidente, yung reckless imprudence resulting to damage to property, may 696. At doon sa RIR resulting to homicide, may 107. At doon naman sa RIR resulting to physical injury, may 589. Suma total, noong 2024 may 1,031 at ngayong 2025 may 1,392. Ayan mga kabombo, ito naging pahayag po ni Police Lieutenant Eduardo Mabutas, ang investigation officer po ng Provincial Highway Patrol Team dito po sa lalawigan ng Pangasinan. So tumaas ng mahigit 200 po mga kabombo na mga vehicular accidents dito sa ating lalawigan kumpara noong 2024 sa mga duration po ng buwan ng January up until July. Samantala, tinukoy din ni Police Lieutenant Mabutas kung ano nga ba yung mga naging dahilan o rason nitong mga naitala pong mga vehicular traffic incidents sa ating lalawigan. At irisa-isa niya at ang naungunang araw ay itong speeding. Yung naungunang dahilan or yung mabilis na pagmamaneho po ng mga sasakyan. At pumangalawa naman yung drunk driving or yung pagmamaneho na nakainom or nasa impluwensya ng alak. Pangatlo naman yung destructive driving or hindi naman kaya ito yung nagsi-cellphone, gumagamit po ng mga gadgets or kung ano man at sila po yung nadidistract habang nagmamaneho. At sumunod naman rito ang reckless driving at sumusunod din sa mga naturang bilang yung poor road conditions or ito naman yung may mga sirang kalsada or hindi naman kaya madulas na kalsada kapag bumabiyahe ng umuulan. Kaugnay dyan, narito nga naman yung dagdag pa po na pahayag ni Police Lieutenant Eduardo Mabutas sa dahilan nga kung bakit may mga naitalang ganito kalaking bilang ng vehicular incidents sa lalawigan. Sa pangkalahatan, makikita natin na speeding ang nangunguna pa rin na isang dahilan. Mabilis na pagpapatakbo. Pumapangalawa yung driving under the influence. Sa ngayon, masasabi natin yung period ng 2025 ay under the influence of liquor siguro. Doon naman sa 2024 siguro, sabihin natin droga, meron pa dyan. Pangatlo, dahil sa laganap na paggamit natin sa mga gadgets, pumasok ngayon yung distracted driving. So, nandyan na yung napapalingon sila pag tumunog yung cellphone, nagkukos ng distraction sa ating mga motorista na nagre-resulta sa aksidente. Tapos yung aggressive driving, yun yung reckless driving natin. Malamang, nakainom ka ng konti, nagiging agresibo ka. Tapos yung improper turning, bad overtaking, at yung failure to adhere traffic rules. Kaya kailangan po yung pagdating sa mga traffic signage natin, dapat visible siya para alam ng motorista din natin na doon sa may ganon, maiintindihan niya kaagad. Tapos kung minsan, yung kapaguran na rin, lalo kung malayo pinagtatrabahuan,
na-over-fatigue na siya o kaya pagod. Yung isa pa, mechanical failure, pero bihira din ito. Yun nga lang, pag merong ganito, ay malaki ang impact dahil nakakadamay ka, nagkakaroon ng karambula. Tapos yung isa napapansin namin, katatapos ng bagyo, yung poor root conditions. Kasi kung titingnan mo, 4 na araw na, 5 araw nang tumigil ang ulan, meron pa rin tubig doon sa kalsada. Kalaunan, maglulumot yan pag magtatagal pa. At pag nagkaroon ng lumot sa kalsada at may truck na dumaan, marami tayong truck dito na nagkakarga ng mga pang-filling materials, mga lupa. Pag natapon doon, nabagsakan yung mga may tubig, nagpuputik, ang nagiging kawawa dito yung mga motorcycle riders natin. Sumisimplang sila.